Ayun. Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, salamat choir sa matahong awit, no? Welcome sa atong mga bisita, no? O sa kang Pastor Sandy naday si nanay niya, no? Salamat, welcome. Okay. So again, salamat kita sa Ginoo, no? Sa kagayonan nga makatuon kita sa pulong niya, magasimba kita sa Dios. So atong patukuranan sa atong mensahe karon, hapit na ta man sa Book of James, no? Second to the last message ni sa Book of James. James chapter 5 verses 12 to 16, no? Mao ni atong paghahatagan pagtuon karon. Okay? Pag-auluhan nato atong mensahe, the integrity of the saints, no? Oning mga believers, mga Christians. Sa mga katauhan sa Dios, we are supposed to be men and women of integrity, no? Kung sa may pasabot nato kung may muntag integrity, no? Integrity is the quality of consistently acting in alignment with strong moral and ethical principles, no? So even when no one is watching, okay? So ingon na ang igsoon ng integrity, ang iyang core ni nga values, mao ning trustworthiness, no? Unya consistency, accountability, no? So ingon na mga igsoon ang itawag integrity, no? Sa atong pagkinabuhi ingon nga mga katawhan sa Ginoo. So sa di pa kita makapadayon, mag-aampo sa takadiyot, no? Let's pray. Lord God, sa mga tunaw sa kami, niningpahin sa imong pulong, naga-pray, naga-ampo kami nga ang imong Espiritu Santo mong magiya ka namo dinhi sa imong mga pulong, aron ang mga langitnon nga mga pagtulungan mao kini among madawat o mao kining mugiya sa among nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa ingon ang among mga mabuhat, masulti, mao lamang Ginoo ang makahatag og kahimuot kalipay diha kanimo. Kami nagaampo ang imong Espiritu Santo mao magatabang kanamo karon. In Jesus name, Amen. Okay, di ta maglangay ingon dinhi nga igsoon sa verse, no? Okay? Akong pagbabasahon. Ingon diri, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is simple, yes or no. Otherwise, you will be condemned. No? So, ang isulti din sa pulong sa Ginoo, kinahanglan daw kung manulti kita, make it simple, no? Yes or no. Now, ang mga Jewish people, mga igsoon, no, sa una, na sila'y tradition. Unsa man ang ilang tradition. The tradition na kanang gitawag na they are evasive sa kanang pag-swear without manumpa, no? Para nila to avoid taking God's holy name, kiningalan sa Dios nga Yahweh or Jehovah, aron nga dili nila masulti nga kanang walay pulos bitaw or risking the divine judgment. Di ba sa Bible sa Ten Commandments sa ikatulo dito, do not take the name of God in vain, no? Kinahanglan nimo ng taagan ug taas nga pagrespeto ni ngalan sa Dios. So ang mga Hudiyo aron nga dili sila mabiktima ni nga masayop. So mo lang gihimo, people they began swearing by secondary the created things such as heaven, earth, no, ana sila or Jerusalem or their own heads, no? So mo na ilang evasion nga pagpakita aron nga makapanumpa gihapon sila pero dili sila mogamit sa ngalan sa Dios but the other things, no? Now,
swearing ang tawag binding o non-binding, no? Kung sa mani mga igsoon. A pervasive habit arose where people treated oaths invoking God's name as absolute, no? But considered oaths made by created objects to be non-binding or easily broken, no? So, gikategorize nila ang swearing, no? Na ay binding, na ay dili binding. So, pag ingon na gani nga, ang ngalan na sa Diyos ang gamiton para sa mga audio binding yun na, no? Pero kung ang iyang pagpanumpa, dili ngalan sa Diyos ang gamiton niya, no? Ingon din pwede daw na nga mahimong non-binding, no? So, muna mga igsoon ang nahitabo din sa mga Hudiyo, no? So, ang cultural impact na nahitabo mo ni, their daily conversation became filled with exaggerated, deceptive speech, no? So, people routinely use grand promises to sound convincing while leaving themselves a moral backdoor to break their word later. So, mag-ingat, no? Kaysa ilalay sa unang panahon mo na, no? Mugamit sila, musulti sila kung sa ilang isulti. Pero aron ang tao, makonvince nila, mugamit pa silang mga panumpa, no? Maunak mga igsoon ang ilang ginahimo ni atong panahon. Okay? Si Jesus mismo nagtudlo, mahitungod ni mga igsoon about swearing, no? Kaya mga manumpa, bitaw, no? Ingon din sa akong basahan sa inyo sa Matthew 5, verse 33 to 37, ingon din ni Jesus. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, no, morning swearing, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, no, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is His footstool. All you need to say is simple yes or no. Anything, ingon Jesus, anything more than this comes from the devil, from the evil one. No? So gusto sa Ginoo nga ang atong conversation mga igsoon, plain, simple, na honesty, ingon diha yes kung yes, no kung no. Now, ingon din sa verse, no? Nagsugod ang word nga above all, no? This opening phrase does not mean swearing is a worse sin than murder or adultery. Pag ingon sa Bible nga above all, na walang pagsabot nga kining pagpanumpa, mas dako nga sala, no? Kaysa murder or adultery. Rather, ingon ani, in Jewish wisdom tradition, it signals a primary summary point. Unsa man? Establishing integrity of speech as a foundational hallmark of a mature Christian community. So, mo ni mga igsoon, no? Sa community of believers, no? Sa ato daw mga conversation, no? Bisan diha sa gawas. Ang gusto nga makita sa Dios nga doon na kita integrity of our speech, no? Nga ang nagapamati nato, dili sila maglibog, no? Dili nga magunahuna pa sila nga imong gisulti nga yes, nga dapat kung yes, yes yun na siya, kung no, kana ang pagsabot, no gayon, no? So karon ningon sa Bible, above all, my brothers and sisters, do not swear, no? Ayaw yung pang numpa. So dinhi, kaning do not swear, James uses a present active imperative prohibiting the common habitual practice of using light or manipulative oaths in every speech. No? So gisugo ni James ang katawan sa Diyos. No? Imperative. Do not swear. Okay? Ayaw pagpanumpa. Kaya ingon sa Bible, kung sa ingon din do not swear, not by heaven or earth or anything else. All you need to say is simple yes or no, no? Otherwise, you will be condemned. Ang word din nga either ang simple nga yes or no, this is a call for absolute
transparency mga igsoon. No? A believer's baseline truthfulness should be so reliable that extra verbal guarantees or religious formulas are completely unnecessary. No? So, kung naa kay gisulti nga pulong, no? Kaya bitang nauso sa atong society, no? Okay? Promise, cross my heart, saksi ang langit. Inayin yung nana, no? Mamatay pa. No? Inayin mga pakapit nga sulti ngayon nana. Yung sa Bible, ayun ni anak. No? The very word na simple yes or no, make your word transparent, no? Otherwise, yung sa Bible, you will be condemned, no? Ang condemned din, this refers to falling under judgment. Nga naman, nagkapasabot na tendency that you are double-tongued or deceptive speech that creates a double life, no? And this will expose hypocrisy before God and ma-discover po na sa people nga there is hypocrisy, no? So mo na mga igsoon ang instruction sa pulong sa Dios. Now, unsa may difference ni ana kay sa Bible, di ba, na may manumpa ka, no? For example, ang mga nasa posisyon sa gobyerno, manumpa sila. Ang mga politicians, manumpa. Kung naapod ka, kung naka-witness mo sa kaso po, di ba, manumpa po ng mga witness, manumpa. Okay? So, sa may difference niya, sa swearing nga ipasabot karon din, no? Ingon dire, historically, major theological tradition noted that neither Jesus nor James, no, condemned kining gitawag formal civic oaths required by local authorities, such as taking an oath in court, no? So, dili ni mo ginabasihan mga igsoon ka ng manumpa ka sa atong nasod, or mag-witness ka sa usa ka kaso, dili niyang ipasabot din nga do not swear, no? Kay sa Bible, bisan si Jesus, no, na siya'y gihimo mga igsoon nga pag solid oath sa mabasa sa Matthew 26:63. Si Pablo, no, he invoked God's name as a witness. Okay? Mabasa ko na sa sulat ni Pablo. So kaning mga igsoon, no, valid na sa ila. Okay? Pero ang ipasabot din sa chapter 5 verse 12, kini atong isgutan nga do not swear. Unsa man ni? This is the prohibition that targets illicit, casual, and manipulative speech in personal daily life. Sa itong adlaw-adlaw ba nga conversation, casual, no? Mao din din nga do not make swear, mga igsoon. So, sa mga itong ma-learn meaning a verse, no? Your word as your bond. Kung sa itong pasabot ni ini. If you regularly need phrases like, I swear my life, or may ka to be completely honest, may ka, I promise to God, mga uban pa, no? Kanang dimensyon ang pupod ganina. To get people to believe you, morning mga igsoon, it reveals that your standard speech lacks credibility, no? Modo ning ilhanan nga kulang ta kredibilidad kung naapatay mga sulti nga mundial, no? Sunod, kung saan itong ma-learn, kinahanglan na gitawag kita ng internal alignment. Kung saan itong pasabot niya ni, there must be a clear, simple yes or no reflects a heart aligned with truth, mga igsoon. Where your internal motive and external words match perfectly without performance or manipulation. No? Nga sa atong kinasingkasing, ikan sa kasingkasing, o nga atong pagsulti, kinahanglan na align siya mga igsoon. Mao gayon, no? Mao nang gitawag internal alignment, no? So, ang ato pagyud nga ma-learn ni, no? We have to master the clear no. No? Labi na sa kita natay mga Pilipino medyo maulawon or
maglisod og balibad, no? Siguro morning atong i-master kini kitawag no. No? Unsay pasabot nato niini? Avoid giving a passive, half-hearted yes to people please when you actually mean no. Do not say yes kung ang pasabot dahil nimo sa sulod nimo no. No? A truthful refusal is far better than a broken commitment. No? So mo ni mga igsoon nga atong i-practice sa atong kinabuhi, no? Padayon kita sa verse 13. Ingon sa verse, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. No? Now, ang atong mga emotions, no, naman tayong mga emotions, mga pagbati, it will go into extreme. Kung sa may mga extreme sa atong emotions. With circumstances often, no, swung believers between emotional extremes. Mauning una, kining feeling crushed, no, by hardship. Kung naaday ta sa kalisod, murag lisod yun, di ba? Mga pagsulay man. Dali na ka ma-discourage, ma-disappoint, mga imunana, no? Mo nang atong other side of our emotions. You are depressed, mga imunana. On the other side sa atong emotions, nabuhay, we are feeling comfortable and joyful, di ba? Mga victory, commendation, mga success, no? Siyempre, ang atong emosyon niya na mga kalipay, no? So, mo na ang gagahitabo mga igsoon. Now, ingon din sa ila sa una, no? Ang practice nila sa una, first century. Ang mga pagan, mga unbeliever, no? Para nila, prayer and praise were usually formal. Transaction-based rituals tied to specific temples, holidays, or sacrifices. No? Sa ato pa, na sila naka-assign sa una no, ang mga pagano nga mga practices ng ang ilang mga follower kung ang ilang experience kadaugan moadto sila ni ana nga temple. Kung ang ilang experience kapintihan problema moadto sila ining specific nga shrine kay na mao na siya para na niya nga kagulanan. Okay. So na yung mga assignments depende sa mga experience sa tao. Pero dinhi mga igsoon si James countered this mindset by presenting God as immediately accessible in every ordinary moment of daily life. Ay pasabot mga igsoon nga para sa mga Christians, ingon ni James, God no is accessible in whatever emotional experience you have encountered at that very moment. Kung nag-uol ka, kung nalibay ka, God is still accessible. No? Morning mga igsoon. So, ingon nani. So, in times of affliction, trials, hardship, do not panic or complain. Ingon ni James, pray. Mag-ampo. No? Kung sa atong na-encounter sa atong kinabuhi kakalisod, ingon ni James, pag-ampo. In times of prosperity, victory. No? Ingon din do not become self-reliant or arrogant. No? Kung nakay kadaugan mingabot nimo mga blessing nagabot sa kinabuhi, ha? Don't be self-reliant and arrogant, but rather unsa ingon ni James, sing praise, no? Ang imong magdaig ka sa Dios. Okay, tanaw na to ang text, no? Is anyone among you in trouble? Mo nang ingon dinhi. In trouble or suffering ang pasabot niini. This is a present active verb describing someone enduring hardship, distress, misfortune. O mo nang na-experience kung ingon ana inyong na-experiencehan, no? It encompasses emotional, physical, financial, relational trials. Kung asa ni ini ka na-cover sa inyong sitwasyon karon, nag-uol ka, wa kay kwarta, relasyon, nagka-problema, no? O ginoon din nakay sakit, no? Whatever. Angko sa imo nga suffering.
Ingon din sa Word of God, let them pray. No? Munang sugo sa Ginoo, a present imperative mga igsoon, indicating a continual habit. If there comes a problem in your life, kay balo ka ang nagigsugo ka ni Lord? Ang sugo ni Lord, pag-ampo. Pray. No? Prayer is meant to be an ongoing dialogue rather than an emergency panic button. Mara bitaw mga igsoon, no? Dili man ta ganahan sa mga pagsulay o mga problema. Pero nganong maabot man gyud na sa mga katawhan sa Dios? Because it will lead us into prayer. Mao nang higayuna mga igsoon nga mosangpit ta sa Ginoo the most, no? Di ba maningin ang atong prayer sa very kuan lang, casual usahay, pero na nagani problema, hinakilang na ba yata? No? Tinunanay na ngayon ng pukay. Ug mao ning gusto ni James mga igsoon ang pulong sa Ginoo nagingon nga mag-ampo, no? Now ingon diri padayon. Is anyone happy? Let them sing song of praise, no? Kung nalipay ka, you are cheerful, no? Ang literal nga meaning ni well-spirited, in good heart. So dito yung imong pamati, no? Kaya siyempre basig gisugot ka sa imong ipanguyaban, no? Nakapasar ka sa imong examination, no? Na ay mga grasya nga may abot sa kinabuhi. Uy, you are happy. Praise God niya na, no? So it describes a state of contentment, comfort, or peace. Dito kayong experience. Pero sa may ingon sa Word of God, ingon din if you are happy, then let them sing songs of praise. Naay gihulak ang Ginoo kanato kung naata sa kalipay. Ingon sa Bible, I want you to offer songs of praise. No? Gusto sa Ginoo kung naakita niya ng pagpakamaayo niya, nga kita magdaig, mag-aawit sa Diyos, no? The Greek word, origin of the word, kining word nga psalm or salmo, no? It originally meant to plug a stringed instrument and evolved to mean making music or singing praises to God from the heart. In other words, mga igsoon, no? If you're happy, no? Mag-awit ka sa Diyos. Kung nakabalo ka sa musical instrument, kuha ang imong guitar, ha? Piano, whatever ang imong nabalaan, and then you sing to the Lord. No? So kung nag-video ka, kaya nagpasalamat ka sa Diyos, kanang mga pag-awit nga nagdaig sa Ginoo. No? Nakapasar ka sa imong exam, yung imong giawit, kalibutan naman. No? Di malipay Ginoo na. Kaya mo sa Bible, no? Sing praise. Kanang nagdaig sa Ginoo nga mga awit. Gibless man ka ni Lord. No? Mao nang gingon din mga igsoon. So to apply ini nga verse, make prayer as a first reflex, no? Ang pasabot ni mao ni with troubled heads, no? The natural human reaction is often to complain, isolate, or worry. Mo nang natural nga may tabo, no? Kung may problem, we complain, we isolate, or we worry. Pero sa James, mga igsoon, James instruct us, labi na kita mga believers, to turn internal tension immediately upward through prayer. Kung na kay problema, pagsulay, iunag yung nagsangat dito sa pangamuyo sa Ginoo. No? Mao nang gusto sa Dios nga mahitabo mga igsoon. Ug niya pa, we are to ground joy in gratitude, no? Sa atong pa-learning ini meaning in times of prosperity and good times. Atong bantayan ha, this can subtly lead to self-congratulation or forgetting God. Mo na tendency, no? Kung i-bless ka sa Ginoo, nag-abot nimo mga panalangin, very subtle. Usahay makalimot ka sa Dios. Ang imo ra mahimduman tungod din nako. Tungod kay maayo ko, magaling ko. Kasi makalimot ang tao ng Diyos. That's why din mga igsoon, singing praise redirects the heart back to the source of every good gift. Kung naman gisuot sa Ginoo nga mag-awit, because that is God's way of returning. Di ba ang blessing gikan sa Ginoo?
Gusto nato ibalik sa Dios ang himaya ang pagdaig ng igsoon. Ug mahimo na nato pinaagi sa pag-awit. No? Ug niya pa mga igsoon, kining gitawag emotional authenticity. No, unsay pasabot nato iniini. Now, faith doesn't ask people to suppress reality. There is a God-honoring response for both the heaviest grief and the highest joy. No? Whatever experience sa imong kinabuhi nining extreme na emotion, you are or we are directed by God to come to Him. No? Ay kalimot niya na kay problema doon sa Diyos. Kung kay mga kalipay kadaugan doon yan sa Diyos. No? Tungod kay kini mga igsoon na ay mga katuyuan ang Ginoo. So we are to refrain our reflex to difficulty. Nga unsa man ni? So the next time frustration, grief or stress that hits, no? Train yourself to make prayer your first response rather than your last resort. Okay? Before venting on social media or to a friend, mga igsoon, spend at least 2 minutes laying the burden directly before God. No? Kung doon na daw kayo niining emotional burden, no? Unahan yun ang pangamuyo. Ingon diri, ayaw unahan social media, mag-post ka dayon. Ayaw unahan dito sa ibong mga friends, mang gossip ka dayon. Dili na mga igsoon. Ingon sa Bible, pray to God. Iampo, no, sa Diyos. Let's continue, verse 14. Is anyone among you sick? No? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. No? Kinsa sa inyo ang nagmasakit? No? So, na-mention din ni mga igsoon ang olive oil. Kaya doon na hindi siya duha ka gamit kining olive oil. Ang una nga gamit ni medicinal. Kung ma-recall nato katungkod sa Samaritan, nagtabang siya. Ang gitambal dito sa katong nay pasyente, no, gitawag gipahiran to oil. Olive oil ang gipahit. Kay medicinal siya. Ang usa ka gamit niya na mga igsoon kining oil, usa kini siya ka naa siya yung spiritual significance or nagasimbolo siya. In the Old Testament, anointing with oil, i-anoint bitaw sa hari, sa mga high priest, olive oil ang ginagamit. Nga pasabot ni, this signify consecration, the presence and power of the Holy Spirit, and set a person or object apart for God's divine purpose. So, mo ang spiritual significance sa oil, no? To remind nga you are consecrated, no? Naadihang presensya sa Holy Spirit, mga igsoon. So, ino din is anyone among you sick? Let the elders of the church pray over them and anoint them with oil, no? So, na din ang mga church leaders, mga elders, no? The role of the elders. Local church leaders were responsible for the spiritual and physical well-being of the flock. Sick individuals, often incapacitated and unable to join corporate worship, were meant to seek out the community's pastoral leadership rather than suffer in isolation. No? Kaya remember mga igsoon, sa ila, ang context ng gudi ni mga house churches ang mga Kristohanon. No? Unya, siyempre na elder, niya sa pulong sa Ginoo, okay? Kato ba sa elder? Papaampo. No. Kundi ka kaadto kay nasakit, ang member sa imong family, aron maampuan ang nagmasakit, mga igsoon. No? So, din makita nato ang gitawag, no? Ang intercessory prayer. Okay? Paampuan. Kaya i-practice din, for example, sa Book of Mark, ingon dito sa Book of Mark, chapter 6, verse 13. Jesus sent out the 12 disciples. Ingon sa verse, who anointed many sick people with oil and healed them. No?
So kani nga idea mga igsoon nga pangunahuna, no? Unsa ko no? The anointed people with oil and held them, no? So James reinforces this established apostolic practice within the local church setting, no? Okay. Pero ingon sa verse, ingon din sa sumpayan, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Na din ang word mga igsoon, no, ang ngalan sa Ginoo. So the phrase in the name of the Lord ties directly back to Jesus' authority over sickness and disease, emphasizing that healing comes from God's power, not the oil or the elders themselves. No? So ang healing nga nagkakahitabo, the Bible reminds us na kining tanan comes from the Lord, ang authority niya na. Dili sa nag-ampo, dili sa oil na gipahid. But healings comes from God, mga igsoon. So karon, ingon sa verse, no? Is anyone among you sick? No? So a present active verb meaning to be weak, infirm, incapacitated. Kung yun na ng sitwasyon. So contextually, it describes a sickness serious enough that the individual cannot walk to church and must call the elders to come to them. No? Kung di yun makasimba, kay lisod makasimba, di kalakaw, dili makabangon. No? Pwede mo request mga igsoon sa church elders. Kung ingon din, hey, that's why ingon diha, let them call. No? Call. An imperative verb placing the initial initiative on the sick person. No? Or, ingon ako ganina, members sa family to reach out the spiritual leadership. No? So, muna nga, muhangyo, no? Magpaampo. Okay? Aron nga, ingon din paapuan. Now, karon ingon din mga igsoon sa verse. Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil. No? So again, kining word na anoint, James uses the Greek term alipo, no? Mao di siyang to rub or apply oil physically, no? So this suggests that the oil serves as a practical expression of care paired with spiritual petition. No? Pares no, prayer na ay pahid po, no? Physical, no? Aron nga mag-ayo. So makita nato ning duha mga igsoon. Kung sa'y himuon kong nagmasakit, mag-ampo. Sunod, magamit o sa ila, oil mo ito, no? Kining medicinal na mga butang, mga igsoon. Kaya mo ni gamiton sa Ginoo sa pag-ayo sa pasyente. No? So, usay mga doon ay mga denominations no nga nagtudlo nga kung nagmasakit dili na doon sa ospital, dili na mo tumarong tambal. Dili mo na mga igsoon. No. Kinahanglan blood transfusion, dili ipa-blood transfusion kay bawal daw. No. God answers our prayer by means of medicinal aspect and by prayer. Wala ni nagkontradict ning duha mga igsoon. They intertwine each other. No? Mao na nga, kung masakit ka, tukar tambal, ubanig pagampo. Mao na siya mag-exalt ka simple. No? So, mao ning ingon din isa sa ini nga verse. Pero ayaw kalimti, kaya ingon lagi sa verse, in the name of the Lord. No? This highlights that the elder acts strictly under Christ's authority and mediation, guarding against magical or superstitious view of the oil itself. No? Nga sa ito pa, ang kaayuhan, gikan yun na sa Ginoo. Ang pag-aampo o ang pagtubag-tambal, mga pamaagi na sa Ginoo. Aron nga maayo ta. Pero yung kalimot, kaya mo din in the name of the Lord. Nga gi-emphasize ni James, nga kung nag-aayo ka, dili na tungod sa tambal or sa pag-aampo. Nag-aayo ka, tungod yun na sa Ginoo. No? O kining mga butanga, katong tambal o ampo, mga gamiton lang to sila sa Ginoo. Pero ultimately, ang nag-aayo, mao ang
ang Diyos. So what we can learn, no? Makita nato din yung igsoon ang gitawag interdependence sa community of believers. Yes, faith is not a solitary journey. Reaching out to church leaders in physical or emotional crisis reflects healthy Christian vulnerability and community support. Oo, ang atong mga experience na kinahanglan tagtabang. No, do not isolate yourself. You reach out, no, sa mga kauban sa iglesia. Brad, sis, pastor, paampok ko, no, sa atong mga GC na dihanaw magpaampok. Tungkol kay mga na siya mga igsoon, ang gusto sa Ginoo mahitabo, mag-inampuay mga igsoon. And we are to integrate spiritual and practical care, di ba? Kining duha. The combined use of prayer and oil demonstrates that seeking God's supernatural intervention and utilizing practical or medical care are complementary, not mutually exclusive. No? Ayaw na nga puro lang ka medicine, nyawa ka nag-ampo. Or other extreme, mag-ampo lang ka, di ka mag-medicine. No? Ayaw mga igsoon. You are to integrate prayer and medicine. Kaya mga nag-iingon sa pulong sa Diyos. No? So, remember, we are to practice vulnerability. Meaning, mga igsoon, if you are walking through a physical illness, or emotional burnout, or deep spiritual struggle, no? Resist the urge to suffer in silence or isolate yourself. No? Ang uban nagka-problema na, pero sila nagihagay nagpasan-pasan sa ilang problem. Nagkalimot sila that they have brothers and sisters in the Lord. Nga doon na sila spiritual leaders nga pwede ilang masultihan, magpaampok ko. No? Do not suffer in silence. Do not isolate. No? Ang pag-ampo mo manaybayan. Brad, sis, pag-ampo ko, mauni mo na ang sitwasyon, no? Reach out to your local church leaders, pastors, or trusted mentors and ask for prayer. No? Magpaampo ka, kay basin ko, di na ka magpaampo, basin ang next time balitaan, basin masobrahan ka sa depression, madahot ka. No? But prayer can help us, mga igsoon. So again, we are to combine faith and practical care. We are to honor God by seeking spiritual support. Monang prayer, no? Community care sa believers ba? No? Alongside with physical care. Ang ato pasabot niya na medical treatments, rest or medicine, no? We are to recognize that God can work through both divine intervention and human medicine, no? Wala gyud nagkasumpaki ang Bible nga na mga igsoon. Verse 15, padayon ta, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. No, mo nangingong din sa word of God. So na din sin and sickness. No, sa mga ilang pangunahon na sa mga believers sa first century, mga igsoon. Ingon ani. Ang first century, there was a widespread belief that physical suffering was directly caused by personal sin. Nasa rin pangunahon na mga igsoon nga, kung ang tao nagmasakit, ana siya sakit. Kung nana siya sakit, ana siya sala. Muna siya. While the Old and New Testament acknowledge that some illness can result from sin, no? James uses conditional phrasing. Makita nato din sa verse. If they have sinned. So to deliberately decouple the idea that every illness is a punishment for a specific personal transgression. Ato i-summarize. Nasaan pa mga igsoon, nga kung nagmasakit, ang ilang panahon sa una, atong kinahisala. Pero ingon din ni James, dili tanan ingon ni Ana. No? Yes, wala ang gi-raise ni James nga nagmasakit tungod kinahisala. No? Kung katong tanawon mga igsoon, di ba si Job, dagan siya problema, dagan apil sakit niya. Dili man ingon tungod kinatoy sala si Job. Si Paul, di ba, thorn of the flesh. Huwag po pasabot nga na siya sala.
Pero sa Bible, gitudlo po noon nga kung ang tao makasala, pwede po siya magkasakit. No? So karon mga igsoon, ingon din in Jewish tradition, physical restoration and spiritual reconciliation were deeply connected in duha. True wholeness meant restoring both bodily health and covenantal relationship with God and the community. No? So, ingon din the parallel to Jesus healing ministry. Kung sa may nahitabo din sa ministry ni Jesus. Ingon magod sa verse, the Lord will raise them up. No? Di ba ingon sa verse? Kini siya nga statement, this mirror Jesus' frequent command during His earthly ministry. No? Where physical restoration was often paired with spiritual forgiveness. Na nagmasakit, no? Unya maingon si Jesus sa nagmasakit, Son, your sins are forgiven thee. No? Baon. Oh. Na-relation ang forgiveness sa sala o ang pag-restore sa sakit. No? So mo na nagkahitabo sa time ni Jesus. So the role of faith sa mga igsoon ko nani. Di ba yung sa verse? And the prayer offered in faith will make the sick person well. Yung sa verse. Now, so kining pagtuo, faith in Scripture is never a psychological threat towards God's hand. Rather, it is trust in God's sovereign will and capacity to act. Mag-imong ganit din mga igsoon, prayer offered in faith, meaning nagsalig ka nga ang Diyos dunay gahom sa pag-ayo. Muna siya. Okay? Pero wala na ito nagihimo as a psychological trick to God nga magpuwersa siya nga iya yung ayuhon. No? Pero nakabalo lang ta by faith nga ang Ginoo able nga mag-ayo. So, ingon sa verse, prayer offered in faith, no? This refers to a prayer grounded in confident trust in God's power and character offered by those called to pray, no? The elders and the people of God. So, yun din offered in faith will make the sick person well. Maayo, no? The Greek word meaning zozo, no? To heal, to preserve, no? It carries a rich double meaning in the double meaning in New Testament, encompassing both physical recovery from illness and ultimate spiritual restoration. So ang healing ng gisgutan mga kaigsoon, it can be physical. Pero ayaw kalimti, ultimately, spiritual restoration. No? Muna nga kung mag-ampo, bitaw, ginaampuan, naagi mahitabo mga igsoon. No? It's either ayuhon sa Ginoo physically kung nagmasakit, pero kung dili man maayo physically, ingon din mga igsoon sa spiritual aspect, God will give you your grace nga gikinahanglan. So to sustain, to strengthen sa pasyente. No? Pareha ni Paul mga igsoon, Lord, ayaw ako na ining turn of the flesh. Gaya sa Ginoo, wala no. Pero ingon sa Ginoo, my grace is sufficient for you. Mo nagpamagi po sa Ginoo, if God, yes, He will answer prayer. Kung nagmasakit, pwede niya ayuhon. No. Pero dili po nato kalimtan. Pwede dili niya ayuhon, pero ma-answer niya po ng prayer. In a way, ang iyang sustaining grace magauban sa pasyente. No? So, mga igsoon, baka balitata, no, mga Christian na chronic disease, no, ginaampuan, ang uban na ayo, ang uban wala po na ayo. Pero in the midst of sa mga wala na ayo, na ang sustaining grace of God iyang isahan. Mao ni mga igsoon ang mga pamaagi sa Dios. That's why ingon din sa verse, the Lord will raise them up. No? Kini nga word, this is a verb frequently used in the New Testament for both getting up from a bed of illness and the resurrection from the dead, pointing to God's ultimate power over physical weakness.
Yes or no? Kini atong lawas nga masakiton. No? Kung masakit na, atong iampo sa Ginoo. Say promise the Lord will raise them up. Duha ka hulugan. Raise them up na ayuhon ka karon. Sabta nang masakit ka. Ay kaduha mga igsoon. Kung bisan mag-abot ang kamatayon kanang imong problema, God will raise you up. No? Hatagan ka gihapon lawas nga di na mapatay. No? Mo nang gitawag resurrection mga igsoon. So karon padayon ang verse. If they have sinned, they will be forgiven. No? If they have sinned, the conditional structure clarifies that personal sin is a potential factor. No? Nagmasakit tungod kay nakasala. No? Kusog man mo inom. Oh, mao na nga. Oh, nagmasakit. Kusog man igarilyo. Uy, kung gabi dili magtinulog, ha? Kadlaw na mato. Oh. Kaya nasubrahan daw no sa social media. O nagmasakit. Oh, mao na siya mga igsoon. So mo nag-ingon din this is not a guarantee cause of every sickness hinoon, no? But where sin exists, mga igsoon, ayaw kalimti. Confession and prayer bring divine forgiveness. No? Kung mao na nga, kung naata sa sakit, tayo po na noon sa atong pagsusi sa atong kaugalingon. Lord, asa man po nagkulang, asa po nasayop. Nagkasakit ko, Lord, basig tungod ni sa akong mga pagbabaya. Basig na ako'y nahimo nga sala, Lord. Itudlok ka na ako, Lord, pasaylo ako Ginoo. No? Kaingon kaingon sa verse, if they have sinned, they will be forgiven. No? So, makita nato din mga igsoon ang gitawag holistic healing. Kung sa man ang holistic healing, that God cares the whole person, both physical health and spiritual standing. Prayer should address both bodily needs and spiritual restoration. No? Mao na yung atong gikinahanglan. So, avoid unnecessary guilt. Sa ato pa, si James protects believers from the false assumption that every sickness is a direct result of personal sin or lack of faith, no? While still leaving room for spiritual self-examination, no? So, examine yourself. O di na ito kalimtan mga igsoon. We are to trust God's sovereignty, no? The promise of healing encourages confident prayer, di ba? Anong mag-pray mo ta? Kay kabalutan that God has the power to heal, di ba? While broader biblical wisdom remind the believers that ultimate healing and resurrection rest in God's good timing. No? Ang Ginoo pod mga igsoon, naayod siya yung mga panahon ug timing ni. No? Mao na kung mag-pray kita, atong itupian sa Ginoo, no? Dili na to diktahan ang Ginoo, dili na to siya taga-ultimatum, no? Lord, kutob lang ani ha, kinahanglan to bagunin mo kay kung dili babag-slide na ko, no? Dili mo na ang mga igsoon, no? So, we are to do a heart check sa atong kaugalingon. Sa ato pa, when facing persistent struggle or illness, take time to quietly ask God if there is unconfessed sin, no? Unya, hidden bitterness. Basing na kay hidden bitterness, mo na nagmasakit ka. Or broken relationship in your life that need attention, no? Relasyon sa usag-usa. So, sincere repentance opens the door to spiritual relief and freedom, no? Kaya sickness nga sigutan mga igsoon, it can be spiritual and it can be physical. Pero kung spiritual, kinahanglan ma-resolve ka na mga igsoon. Okay? Last but not the least in the verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective, mga igsoon, no? So, sa gingon din kinahanglan daw na kita, we will confess our sins to each other and pray, no? Aron nga maayo, ingon din mga igsoon. Now, sa mga first century believer, sa mga ilang
belief, no? An individual's actions profoundly impact the entire community. No? Kung unsa day mga binuhatan sa usa, maapektuhan ang tanan. Maka kami nagtuon sa Book of Joshua, no? Nakasala si Achan, affected ang tanang Israel. Sa New Testament, no? Nakasala si Ananias ug Sapphira, affected ang church. So unang belief sa unang mga igsoon, no? So sin was not viewed purely as a private matter between a person and God. Kung nakasala ka, dili lang dahil para kay ikaw ra. No? Hidden sin was understood to fracture the spiritual health and unity of the local church body. Mo na katong hinumduman mga igsoon, the sin we commit in private maapektuhan ang community. Number 1, ang family. Sunod, maapektuhan po ang church. No? Kung di tayo magpaglay. No? That's why mga igsoon, affected ang mga relasyon. That's why sa Bible, we have mutual ministry. No? So unlike later, rigid ecclesiastical structure where confession was strictly mediated through a hierarchy, dili sa verse nga tumitunan, James calls for mutual horizontal openness among all believers. Kaya ingon sa verse, to each other, no? Sa matag usa. Okay? So ingon din therefore, no? Kining nga therefore, no? Since unconfessed sin can hinder spiritual and physical wholeness, James broadens the scope from the elder visiting to a bedridden person to the whole church practicing continuous mutual confession and prayer. So, kung nakapatikod ka mo sa prayer, kagisulti sa Ginoo mga igsoon, pray personally. Pray by the help of the elders. Karon ningon din mga igsoon, pray with fellow believers. No? Nakita nato mga igsoon, communal prayer no, sa mga kaigsoonan. Because this mirrors sa teaching across the New Testament. Kini gitawag transparency and corporate restoration. For example, no, sa 1 John, ingon sa Bible, walk in the light. Tanan nga believer, we are to walk in the light. In other passage sa Galatians, we are to bear one another's burden. No, pasanon daw ang burden sa isikigsoon. Okay? Pero din sa verse, kung sa ingon sa verse, we are to pray each other. No, maginampuay ang mga katauhan sa Diyos. Kaya ingon diha, therefore confess your sins to each other and pray for each other. So ingon din confess, no? This is a present imperative denoting an ongoing practice of open, honest acknowledgement of sin. No? Mao na mga igsoon ang relationship na ay openness and acknowledgement of sin. It implies agreeing with God and others about one's moral failure without defensiveness or minimization. Nga sa ato pa mga igsoon, no? Gikinahanglan ni sa mga relasyon. Kung dunay nakasala, mo confess, no? Mga yung pasaylo. Ingon diha, confess to each other. So this emphasizes mga igsoon sa gitawag reciprocal, no? Relational accountability within a trusted community of faith rather than one-sided or purely institutional ritual. So, ang matang usa dunay obligasyon to confess one another, no? Dunay sala, dunay pagkulang, ingon diha, no? Confess. Kaya ingon sa verse, therefore confess each other and pray for each other so that you may be healed. Ano maayo ka mo, no? This can refer mga igsoon sa physical restoration from illness o gina-refer po din sa spiritual restoration. No? Kaya duha man ang healing pasabot din mga igsoon. Physical healing and spiritual healing. So the broad scope covers complete personal and community wholeness. Mapita na mga igsoon na kung doon ay pagkasilot sa usag-usa, tinguhaan sa Ginoo nga adunay confession. No? Pasensya, pangayong pasaylo, no? Ingon diha reciprocal, no? Kaya ingon din sa verse, the prayer of a righteous person is powerful and effective, no?
Na the word nga righteous person. Unsay pasabot nini? In biblical term, righteousness is not moral perfection, but being aligned with God in covenant faithfulness, integrity, and obedience. Kaya yung mga gisugo sa Ginoo, kung ato daw ng himuon mga igsoon, no? Ingon sa Bible, no? No, the prayer of a righteous person is powerful and effective. No? Kung kita ba, ang atong prayer life, kung nag-aampo kita, kahit balutan na maayon itong relasyon sa Diyos, maayon mong relasyon sa isig katao. Lagi mo ng Bible, when you pray, your prayer is effective, powerful. No? Mora mga igsoon nga nindot, maayo ang kinabuhi kung kita mainampuon o maayo ang atong kinabuhi. What we can learn, matapos na dano, ako na lang tiwason ang slide. Real community, mga igsoon, requires safe, trustworthy spaces where believers can drop spiritual pretense, acknowledge struggles, and find support without shame. No? Morning pag-ampo, ayaw ikaulaw nga mag-prayer request. Magpaampo ka, no? Sa mga kaigsunan. Magpaampo ka diyan sa mga elders, no? Kung makita po nato mga igsoon din hinaw sa atong na-learn the link, no? Between cleansing and healing. Unsa man ni? Unconfessed sin, guilt, broken relationship can weigh heavily on emotion and physical well-being. No? So, honesty brings freedom and restoration. Muna nga mga igsoon, kinahanglan nga ma-confess gayon ang mga sala. Kaya nga no, papiktuhan ang imong spirituality o ang imong lawas, no? And the way of righteous prayer, no? Mga ingong ganina. You don't need to be a spiritual superstar for your prayers to matter. Kung sa rin kinanglan, living in integrity and obedience with God renders your prayer active, strong, and deeply meaningful. Doon ang kinanglan mo ito, integrity and obedience to God. No? Ang imong prayer, very effective. So find a trusted, safe harbor. Kung sa mani, you don't need to confess your deepest struggle to everyone. But you shouldn't carry them alone either. So kung na kay burden, di mabuti na kinanglan imong isulti sa tanan. No? So identify one or two mature, trustworthy believers. No? Pwede siya imong mentor, a close Christian friend, or sa small group. No? With whom you can be completely honest. No? Hindi na na mag-igsoon. Kung niya pa, last but not the least, we are to practice vulnerable intercession. Ang ating pasabot ni Moni. When someone trusts you enough to share a failure or weakness, respond with grace and immediate prayer rather than judgment, advice giving, or gossip. Kaya ino ba sa Bible? No. Share. Nya, kung ikaw sharean, no. Ayaw sa nagkasabihin ng kanang pingduol nimo kay magpaampok na nila karon imo na nung gikasab-an. Nagka-problema ka kay ing nani manggugka, no? Ingon diri mga igsoon, pingduol lagi siya kay magpaampok, no? Kung nag-share po siya nimo sa iyang mga kinabuhi, no, nga private, ayaw po siya i-gossip, no? Mao na mga igsoon. Pero we are called to pray. Magtabang, mag-ampo mga igsoon sa mga nagapanginahanglan. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong, we hope and pray na igiyaan ta ni Lord sa pag-apply ni sa adlaw-adlaw. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga nagatudlo ka na mo, Lord. As Christians, we are to live in integrity. In our speech, in our prayer life, tabaan ka ni Ginoo nga mahimo na mo ang mga gitudlo nimo sa among kinabuhi. Giyahay kami, Lord, pinaagi sa tabang sa imong Espiritu Santo aron nga ang among mabuhat mao lamang ang makalipay, makahimaya kanimo, O Dios. In Jesus' name, Amen.